Hello mga kalodi, good morning. Ayan, update kung anong ginagawa ni Pobre Maloy. Si Pobre Maloy ay maglalaba. Ayan, ganyan tayo kabait mga kalodi. Alam nyo lang yan. Kasi si Princess Pobre Maloy natutulog pa. Ayan. Alam nyo si Pobre Maloy, tigasin yan. Oh, yan. Sanay kasi tayo sa hirap mga kalodi. Alam nyo naman yung buhay natin. Siyempre, isa tayong ulila. Siyempre, alam natin yung mga trabaho. Nakatira tayo sa mga kapitbahay natin. So, alam ko po yung trabaho bilang isang pobreng Makaluoy dahil ako ay lumaki sa mga iba't ibang mga pamilya. So, nasubukan ko talaga na minsan hindi makakain, minsan makakain, ganyan, kasi dahil sa sobrang hirap ng buhay. Maliit pa kasi ako na wala na yung mga magulang ko, kaya pasensya na mga kalodya at na-share ko sa inyo ang buhay ko dahil ganoon talaga. Tapos nakatira ako sa isang retired teacher, tapos yung husband niya ay isang farmers. Kaya habang naglalaba mga kalodi, nagkikwentuhan tayo. Di ba? So doon pinaaral nila ako, naging working student nila ako. Pero mga kalodi, ako talaga, ako yung bata na mayroon talagang pagtingin sa kinabukasan natin, yung good future para sa sarili natin, hindi man para sa iba, pero para sa sarili natin. Magsikap tayo para sa sarili natin, para umahon tayo sa hirap. Kasi siyempre sa hirap na ng buhay ko, kung saan ako nakatira, tapos eto nagkakataon na mayroong nagpapaaral sa akin, naging guardian ko na napakabait na pamilya. So ang ginawa ko mga kalodi ay talagang nag-focus ako doon sa pag-aaral ko. So yun na, nag-focus ako sa study, tapos sa paaralan, bahay, para sa tumutulong ako sa mga taong kumukup sa akin, yung nagpalaki sa akin, kumukup sa akin, parang guardian ko na sila, parang magulang ko na rin, tinuturing ko sila parang magulang. Matanda na sila, so kaya ang ginagawa ko ay bago ako pumunta sa eskwela, nagluluto na ako mga kalodi para paggising ng mga matatanda, mayroon na silang makain. Ganoon ako mga kalodi. Tapos hindi ako pumasok sa mga bisyo, yung pagsisigarilyo, pag-iinom, wala ko yan. Ang hilig ko talaga is sports. Lahat ng mga sports kalodi, talagang medyo may alam ako. Hindi naman medyo may alam lang na maglaro. Table tennis, lawn tennis, dart, yan, basketball, yan, volleyball, siyempre track and field, siyempre takbuhan, tapos soccer, yan. Halos lahat na anuhan ko yung sports na laruan ko. Baseball, ayan, softball, yan, daanan ko yung mga kalodi. So continue tayo mga kalodi sa aking buhay. Kaya na nag-aaral ko ng mabuti, tapos pagkatapos ko ng elementary, doon ako lumaki sa yung teacher din ng kung anong grade ako, doon din ako nakatira sa kanila. Ganun yung hanggang sa nakatapos ako din ng college, tapos pumasok ako ng military. Tapos nung sa nag-aaral pa ako, siyempre si Pobre Makaluoy nakaranas ng mga abuse, yung inabuso, pero hindi yung anak nung nung tinitirahan ko, inaabuso ko, sinasampal yung ulo ko, gano'n. Tapos double deck yung bahay, yung kwarto namin, double deck yung yung bed. Sa taas yung anak ng
tinitirahan ko tapos ako sa baba. Tapos iniihian ako. Oo. Tapos basa ako, tapos ganun lang, pasensya lang talaga kasi kasi ganun eh. Tayo yung nangailangan, tayo yung magpasensya. Ganun talaga. So ganun yung nabuhay ng inyong pobreng Makaloy. Yung nakaranas ako lahat ng mga sakit sa kung ano yung mga naramdaman nyo dyan, yung mga nasaktan kayo, naabuso kayo. Nararamdaman ko yan, Makalodi. Nararamdaman ko dahil isa rin akong victim sa mga na-abuse, na-abuso ng mga kapwa natin. Pero tandaan nyo, Makalodi, huwag na huwag kayo magtanim ng sama ng loob doon. Patawarin nyo sila dahil hindi nila alam yung ginagawa nila. Kasi siyempre andyan si guide na nag-guide sa atin si Lord. So, patawarin natin para patuloy ang swerte na dumating sa buhay natin. So, yun nga, si Pobre Makaloy nag-graduate ng college. Tapos, yun, pumasok ng military. So, naging military ang Makaloy. Isang sundalo si Pobre Makaloy. Kaya, ngayon, assign ako sa Mindanao, sa Holosulu, Basilan, yan, yung life story ng inyong lingkod. Tapos, ayan, malapit ako sa mga official mga kalodi. Malapit ako ng official. Kaya ang swerte ko naman at malapit ako sa kanila kasi sila rin yung nakatulong sa akin nung yung nag-apply ako sa United Nation. Yung United Nation mga kalodi is peacekeepers yan. Ano yan yung international na yung pag mag-join ka yan is voluntarily na nag-volunteer ka na para sa bayan, para sa Pilipinas na you're representing Philippines, so nag-represent ka ng Pilipinas doon. So ang hinahanap nila dyan is kailangan na quality, yung quality na tinatawag na talagang personality ng sundalo dahil hindi kasi hindi kasi basta-basta makapasok dyan. Kailangan na may training ka, tapos syempre ang number one dyan is attitude, yung attitude mo. Ang kailangan talaga is yung mabait ka, yung kahit anong mga problema, kahit anong mga mga dumating na mga kung sino-sino pa yung makasalamuha mo, kailangan friendly ka, yung gano'n. Talagang lagi kang naka-smile, gano'n. Tapos hindi ka basta-basta matitinag kahit anong problema. Hindi ka basta-basta matitinag, yun ang maganda doon. So hinahanap na pala quality sa isang tao. Down to earth, marunong ka magpakumbaba, yan, number one yan mga kalodi. Kaya isa rin yung marunong ka mag-communicate ng kahit anong mga lengguwahe. So nag-aral ka ng mga lengguwahe rin na pero mas maganda na yung English, na marunong ka mag-English yung so kasi that's very important na you know how to communicate kasi para sa akin ang English is about communication, di ba? Hindi naman yan ang ibig sabihin ng English na yung na you have to be smart, you have to be intelligent, yung parang ganun. Hindi, sa akin, simple lang, napaka-simple, very practical lang yan. English is about communication, you know. So, how to communicate someone who is your friend talking to you their own language, you understand each other, so that's English. Yan si Pobre Makalaway nyo na. Napakasimple lang talaga. So, yun na nga mga kalodi. So, si Pobre Makaloy ay punta sa ibang bansa. Dahil yun nga is yung ability ko na talagang yung madiskarte. Yung madiskarte na tao. Yung talagang gagawin ang lahat para sa magandang kinabukasan. Yun. Kasi you're representing Philippines. Kaya kailangan solid ka talaga na hindi mahihiya sa iyo yung bansa natin. Yan. Talagang yung lahat ng mga taga Pilipinas maging proud sa iyo dahil sa inalay mo ngayong buhay mo sa ibang bansa para lang sa ngalan ng ating Pilipinas na yan pala si Pobre Makaloy ay isang hero yan sa Pilipinas na galing yan ng peacekeepers, di ba? Kasi anong mangyayari dun sa akin, mamatay ako, wala, quits ang buhay ko.
kagaya ng kasamahan natin na si late Bato Malaki. Kaibigan ko yun, best friend ko. Namatay siya doon sa mission. Dun sa, may dalawa siyang anak na iwan, tapos may asawa. Bata pa yung mga anak niya. Pero na-disgrasya siya doon, namatay siya sa bansa. Mga ganun ang mangyari sa akin. So, parang volunteer. So, yan. So, alam ko na lahat ng mga Pilipino ay hindi nila alam yan. Pero sa akin, sa puso nila, alam nila pag may mga ganitong mga kwento na ganyan, na talagang nakikita nila. Proud na proud yan sila mga kalodi. Proud na proud yan sila mga kalodi. Kasi, syempre, isang pobreng Makalooy na nagre-represent ng Pilipinas. Hindi yan na basta-basta. So, ganun mga kalodi. So, assign kami ng Haiti. Yan, doon kami sa Haiti mga kalodi na assign. So, tagal-tagal din kami doon mga kalodi. Almost 6 months din kami doon na assign sa Haiti. Kaya bumalik kami dito sa Pilipinas lahat. So, nakakataon mga kalodi na pumunta kami ng United Nations. Hindi namin akalain na mayroon palang ibibigay na US visa. Kailangan pala na magbakasyon kami sa isang buwan. Mayroon kaming 3 days na bakasyon pala doon. Ngayon, pag 4 months or 5 months ka na, so i-times 3 mo yun. So 15 days. So ayun, tinake ko yung opportunity mga kalodi, kumuha ako ng visa, tapos kumuha ako ng visa, tapos na-approvehan naman ako kalodi. Kasi yung tinitirahan ko dati mga kalodi may kamag-anak pala doon sa States. May kamag-anak. So ang kasi doon, ang requirements kasi doon mga kalodi is yung mayroon kang kamag-anak doon na para pag nandoon ka covered ka, kasi napaka-importante ang isang UN members na kasi hindi basta-basta hinahanap ka. Kasi siyempre alam mo naman kung ano yung value ng isang United Nations peacekeepers member. So yeah. So kailangan talaga na mayroon kang doon yung sabi pa nila na information. Kasi pag anong mangyayari sa iyo, mayroong yung gobyerno ng United States, may hahanapin sila. Madali kang matagpuan, ganun. Kasi yun ang requirements doon. So, yun, nagkataon na may kakilala ko doon sa States. Yun, at na-approvehan yung visa ko. So, yun. Pag balik ko ng Pilipinas, mga kalodi, pagbalik ko ng Pilipinas, mga kalodi, yun ang tinanong ko sa sarili ko, kasi meron ako multiple entry na visa. So tapos yung ko naman, yung pagkasundalo ko, yan renewable yan. 3 years, tapos apparently kung magre-release ka ba o hindi na. So sabi ko dun sa boss ko mga kalodi, sabi ko na, boss, ano ang gagawin ko? Kasi alam mo naman mga kalodi, ako napaka madiskarte akong tao mga kalodi. Ang talaga, yung baon ko lagi sa buhay ko mga kalodi is ito at saka dito. Pinakaramdaman ko mga kalodi na yung kung ano yung maganda para sa akin. Sabi ko, maraming mga sundalo dyan, mga military na matagal na sa serbisyo, nagre-retire, pero ganoon pa rin yung buhay. So ako, nagkaroon ako ng multiple entry visa para sa US. Bakit hindi ko ito i-grab? Kasi para sa akin yung US kasi is napagandang oportunidad, lalong-lalo na pag magtatrabaho ka doon, malaki yung sahod. Kaya sabi ko sa boss ko, boss, iti-take ko yung oportunidad na para sa US, pupunta ako. So sabi niya na, ikaw bahala, kasi millions of people, they wanted to get in the United States. But isa ka sa mga lucky na makakapunta. So why take this opportunity? So ganun sabi ko, I need your help, boss. Sabi niya, sure, no problem. So yun, sabi pa ng boss ko, sige, gawan kita ng travel document para
hindi ka maano sa immigration, harang doon sa United States. So yan mga kalodi ay bumili ako ng ticket at mayroon akong complete papers na para doon sa US. So anyway mga kalodi, for short, si pobreng Makaloy ay nakarating ng States safely at doon nandrabaho bilang isang caregiver sa United States. Kaya 20 years ako doon mga kalodi, nagtatrabaho sa United States. So yun lahat ng ano ko, ng income ko ay sinave ko at yan para sa magandang kinabukasan. Kaya yun, na-meet ko si Princess Pobre Makaloy doon sa States din. So doon kami, tapos nag-usap kami. So meron na rin ako ang kunting ipon at meron ding ipon si Princess Makaloy. So nag-decide kami na umuwi ng Pilipinas. So ganon. So umuwi ng Pilipinas para para sa inyong lahat. Di ba mga kalodi? So yan mga kalodi, si pobreng Makaloy, tapos ito palang YouTube channel na na ginawa namin. Kasi siyempre meron naman kami kunting ipon. So ang dito is magbibigay bukal sa puso. 'Yun. So kahit kunti na maibigay namin basta galing sa puso. Kaya meron kaming original music video nandiyan sa YouTube. Pobreng Makaloy yan, original music video. Yan. Yan nandiyan lahat yung mga lyrics, nandiyan lahat yung mga masasarap na mga words na kailangan natin. Kung nagbibigay tayo, maliit man o malaki, basta galing sa puso. Yun yung kasi si Prince Makaloy, mapagbigay, ako rin mapagbigay. So kaya yun, nag-share kami ng blessing. Kaya nandiyan lahat sa video namin, lahat ng mga ginagawa namin, lahat ng mga charity namin na ginagawa. Sabi ko, charity ang gawin natin, magbibigay tayo. Then mayroon naman tayong kunti na ipon. So i-share natin 'yan. So yan mga kalodi yung kwento ni pobreng Makaloy. So kaya umuwi kami dito, kaya andito kami sa farm. Kaya so ako naman kalodi, wala naman akong bisyo mga kalodi. Yung walang inom, wala sigarilyo. Namimili rin ng mga barkada kasi naniniwala kasi ako sa kasabihang tell me who your friends are and I tell you who you are. Yan mga kalodi. So mga kalodi, si pobre mo, napakasimpleng tao lang yan. Marunong sa lahat ng trabaho. Kaya mga kalodi, sana mayroon kasi akong plano ngayong 2025. So si pobre Makaloy ay mag-apply ng future mayor ninyo sa Butuan City. Kaya sana mga kalodi ay kayo na po yung bahala. Kayo na po bahala kung sa tingin nyo yung kaya ko ba dahil ako ay madiskarte lang mga kalodi. Tapos yung purpose ko mga kalodi, tumulong lang mga kalodi. Yung lahat kayo pag lumapit sa akin, tutulungan ko kayo. Lahat ng mga problema nyo, karamay nyo ako. Ituring nyo ako mga kalodi na parang anak nyo kasi wala akong mga magulang. Yung mga nanay dyan, mga tatay dyan, ituring nyo si pobre Makaloy anak ninyo. Lahat ng mga kapatid dyan, mga anak nyo, kapatid ko rin. Mga lolo at lola natin, nandyan. Lola, ito na yung apo ninyo na nagsikap na isang pobreng Makaloy na maasahan. Kasi nakikita ko kasi mga kalodi may kulang. No, talagang yung mga ibang namumuno wala silang pakialam sa mga nararamdaman ng pareho sa atin ng mga pobreng Makaloy. Kaya ako mga kalodi, hindi ako magpapromise sa inyo, pero gagawin ko mga kalodi kung ano yung tama. Yan yung isa sa mga gagawin ko sa mga kalodi. Lahat mga gutom, na mga kailangan ng bigas, bibigyan natin ng bigas. Yung mga kailangan ng ulam, bibigyan natin ng ulam. Ayan. Ilagyan na ng trabaho, bigyan natin ng trabaho. May mga kailangan tayong nagawin ng mga trabaho dyan, yung mga lokal, na dyan sa Butuan or sa ang banda ng mga barangay, ng mga proyekto, para trabaho, para sa mga taong bayan dito sa, especially sa Butuan City, sa 86 barangays sa Butuan City. Yan mga kalodi, mahal na mahal ko kayo. Alam niyo yan, madaling malapitan si pobre Makaloy. Si pobre Makaloy, isang simple lang. Ito, tingnan nyo naman. Yan. Talagang lahat gagawin ko sa inyo mga kalodi. Kaya hindi po kayo magsisisi mga kalodi kung ako yung dahil
isang pobreng makalooy na magtatrabaho para sa inyo. Oo. Gagawin ko ang lahat para mayroon tayong mga dyan. Marami tayong mga kakilala. Yan, marami tayong mga dahil si Pobre Macaloy isang professional. So yan, kung ano yung mabahagi ko sa inyo na tulong, ayan ay galing po yan sa puso ni Pobre Macaloy, Princess Pobre Macaloy. Kung gusto niyo ng pagbabago mga kalodi, si Pobreng Macaloy ang kailangan ninyo. Makikita nyo talaga yung pagbabago natin. Wala kayong wala kayong masabi dahil ibibigay ko talaga buong puso ko para sa inyo lahat. Kasi kayo yung mga magulang ko, kayo yung mga lolo't lola ko, mga kapatid ko. Anytime, pwede nyo akong i-hug, pwede nyo akong lapitan, kahit ano. Wala akong escort, wala akong security. Wala, kasi hindi naman kailangan, kasi kung mabait ka talaga, wala ka namang kalaban, bakit kailangan mo yan? Hindi. Yung tao hindi gagawa ng masama sa'yo kung ikaw ay isang napakabait na kapatid. Sino namang magagalit sa'yo? Wala ka namang ginagawang masama. Kung hindi, ang hangad mo lang ay tumulong. Di ba? So, ganun nga mga kalodi. Kaya, mga kalodi, we love you so much, si Prince Macaloy at Pobre Macaloy at lahat po ng subscriber, nag-subscribe sa channel na Pobre Macaloy. Maraming salamat. Do subscribe channel Pobre Macaloy dahil dyan natin makikita ang mga proyekto, ang mga development sa Butuan City, sa 86 Barangay. Bibidyohan ko yan, ida-download ko yan agad para makikita nyo. Hindi nyo na kailangan makinig sa radyo o sa TV. Dito na lang sa channel na Pobreng Macaloy, makita nyo lahat ng mga development. Kung si Pobreng Macaloy ay talagang maasahan nyo para sa ating trabaho na for future mayor ng Butuan City sa 2025 mga kalodi. Huwag niyo pong kalimutan We love you so much mga kalodi. Sana ay bigyan niyo ng pagkataon yung anak, maging proud kayo na kung ano yung makarating ni Pobreng Macaloy din para sa inyo yan. Kasi ang pangarap ni Pobreng Macaloy, pangarap niyo rin. Tuparin ko rin yung pangarap niyo mga kalodi. So love, kung ano yung mga kailangan mga kalodi, ano yan, problema ng tubig, solusyonan natin yan. Problema ng trabaho, solusyonan. Problema ng flooding, solusyonan natin yan. Kahit anong problema, tapos yung Butuan City ay, ang gusto tuloy yan, is napakalinis. Napakalinis at saka napakaliwanag. Yun ang gagawin natin sa Butuan City. Gamitin natin lahat ng pera dyan pang gasto. Kasi hindi naman na pera natin ibibigay natin yan sa mga taong bayan. Kasi si Pobre Macaloy, Prince Macaloy, mayroon na kami. Mayroon na kaming monthly galing ng stage. So, hindi na kailangan kami na kung ano-ano pang mga kabulastugan dyan ng ano. Hindi na. Sweldo ko, ibibigay ko lahat yan. Sweldo ng YouTube ko, ibibigay ko lahat yan. Kung may pera dyan, ibibigay ko lahat para sa inyo. Si Pobre Macaloy, mayroon na. Kahit ganito lang, napakasimple lang. Kasi si Pobre Macaloy, sanay sa hirap. Wala. Walang katulong. Yan, wala. Si Pobre Macaloy ay naglalaba, nagtatrabaho, yan. Para sa atin lahat. Maging good example tayo. Kagaya ng iba dyan, iba yung katulong, 10 yung katulong. Pero saan galing yung pera? Di ba? Galing sa gobyerno. Di ba? Ganun. Tayo hindi naman tayo nagpapatama dyan ng mga kung sino-sino naman dyan. Basta ang sa atin yung katotohanan. Ayan na, mga kalodi. Ayan mga kalodi we love you so much. Love. Maraming salamat sa nakikinig sa kwento ni Pobreng Macaloy. Ito si Pobreng Macaloy at Prince Macaloy naniwalang the more you give, the more you receive. Ang kalusugan ating kayamanan. Bye-bye mga kalodi. Love.